Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mandawi Mayor-elect Jonky Uwano gisumon sa COMELEC. Ipatubag ang eleksyon protest ni kanhi Mayor Jonas Cortez. 1.5 million ka mga tinunan gitinguha sa DepEd nga ma-enroll sa umaabot school year. Pharmacy sa Hagubiao, Dakbayan sa Mandawi gilungkap 100,000 pesos na sakiyo sa mga kawatan. Tungod sa selos, 33 anyos nga inahan gidunggab sa kapuyo at tubangan sa ilang anak. Patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga ngay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa mga balita. Commission on Elections ni padala og somon kang Mayor-elect Jonky Uwano aron pagmando sa pagtubag sa election protest ni kanhi Mayor Jonas Cortez. Samtang Cortez nisangat og urgent motion aron pagpiyansa siyang administratibong kaso. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Ang sumon gipitsahan og Mayo 23 girelease sa Electoral Contest Adjudication Department sa COMELEC. Nagpahibaw kang Mandawi Mayor-elect Jonky Uwano kabahin sa gisangat nga election protest ni kanhi Mayor Jonas Cortez. Gimanduan si Uwano sa pagtubag sa mong election protest sud sa 5 ka adlaw sa pagkadawat niini sa sumon. Si Attorney Sally Maligon, ang pangu sa transition team ni Uwano og incoming city administrator sa usa ka text nagkanayon nga wala pa sila nakita nga sumon. Makahinumduman nga nisangat og reklamo si kanhi Mayor Jonas Cortez batok kang Uwano kabahin sa resulta sa ning labay nga eleksyon. Gipasangil nga adunay mga irregularidad sa pipila ka mga presinto, diin gingong mas taas ang natala nga boto kaysa sa gidaghanon sa mga rehistradong botante. Nalipay mi kay at least wala to siya na dismiss sa COMELEC based on technicality, meaning gipatubag yun ang party no nga kanang gifailan sa electoral protest. Kuan lang mi kanang di mi hat kayo ani no. Ang importante ani nga ma-raise ang amo ang concern sa conduct sa elections dito sa COMELEC no. Si COMELEC na bahala na. Samtang sa laing bahin, si Cortez ni sangat og urgent motion pagpiyansa kabahin sa iyang kaso nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kaso nagumikan sa reklamo nga gipasaka sa mga Mandawihanon nga sila si Ines Corbo Necesario ug Julia Narte nga nipasangil kang Cortez nga nitugot sa cement batching plant sa Barangay Labugon nga mag-operate bisan sa kakuwang sa gikinahanglan nga mga business ug environmental permits. Gipasangil sa mga residente nga ang planta peligro sa kahimsog ug hinungdan sa kasamok. Apan niangkon sila nga si Cortez giingong nagdumili sa pag-issue sa cease and desist order batok sa operator nga Supriya Philippines. Ang reklamo orihinal nga gisangat niadtong Oktubre tuig 2022 ug niadtong Setyembre tuig 2024 ang opisina sa Ombudsman nakahukom nga si Cortez sadaan sa grave misconduct nga nagrekomendar sa iyang dismissal sa serbisyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia mi question sa nahimong resulta sa nakalabay lang nga eleksyon. Hinungdan nga miduso na kini og electoral protest ngadto sa uluhang buhatan sa Commission on Elections. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca.
Gikumpirmar ni outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga niduso siya og electoral protest ngadto sa Commission on Elections aron pagkwestiyon sa nahimong resulta sa nakalabay lang nga eleksyon. Sa usa ka meeting karong hapon sa Kapitolyo, gibutyag ni Garcia nga gikwestiyon nila ang resulta gikan sa 4,000 ka mga clustered precinct. Diin matud pa, wa nahaom sa tinud-anay nga desisyon sa katawhan. Niadtong May 12 elections, nakadaog si incoming Governor Pamela Baricuatro og 1.1 million votes. Samtang nakakuha si Garcia og kapin 764,000 ka mga boto ug 33,000 ka mga boto usab kang Valeriano Ginco. Dugang pa ni Garcia nga wala matud pa makatuo ang mga botante gikan sa mga lagyong dapit sa nahimong resulta sa eleksyon. Apan wa niya gibasol ang kaatbang niya bisan man sa naangkong kadaugan. Wa usab gikalipay ang giingong pagpang-atake sa kaatbang niyang si Baricuatro taliwa sa nahimong resulta. Usbon ko, ayaw mo o paminaw o kaguol o kaha labaw sa tanan, take away those guilt feelings. I have no ill feelings towards you. Gipaabot pa sa kampo nilang Baricuatro ang kopya sa electoral protest gikan sa COMELEC una pa sila makahatag og dugang komento. Apan gikahibulungan sa head of transition team nga si Attorney Edmund Lau sa nahimong remedyo nga gibuhat ni Garcia. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Commission on Election 7 ug ubang stakeholders mipaambit sa mga nahimo ni adtong nakalabay nga eleksyon. Pinaagi kini sa exit conference sa Regional Joint Security Coordinating Council. Ang kasayuran ni Hato di Gian Navarro. Usa ka semana sa dili pa mahuman ang election period, gipaambit sa Commission on Elections 7 ug ilang mga partners ug stakeholders ang mga nahimo niadtong May 12 midterm elections. Atol kini sa exit conference sa Regional Joint Security Coordinating Council 7 nga gilangkuban sa COMELEC, law enforcement agencies ug ubang mga hingtungdang sektor. Sumapa ni COMELEC 7 Director Attorney Francisco Pobe gagipakita sa managlaing habig ang mga maayo nilang nabuhat. Kini aron masiguro nga mapabilin ang kahapsay sa adlaw sa eleksyon hangtod proklamasyon sa mga nakadaog taliwa man sa mga nasugatang kakulian. It's more on close coordinations and proper channeling of all communications and concern para madali namo ma-resolve ang mga activities namo. Nya ikaduha, with the constant conduct of meetings, conferences that are able to put it down into one action sa among mga activities din sa Central Visayas that make it more manifesting sa success sa among activity. Nakita sa COMELEC 7 nga nahimong aktibo ang pagsalmot sa ubang mga tao ug nagpahimo sa katugod sa pagpili sa ilang mga lider. Moabot na sa 292,000 ka mga senior citizen ug ubang naa sa vulnerable sector ang nakahigayon sa pagpamutar og sayo pinagi sa early voting. Gitaho usab ni Pobe nga niabot sa 86.52% ang voter turnout sa rehiyon nitong May 12 elections. Tungod kini sa kalihukang gipangunayan sa ilang buhatan, sama na lang sa voters education diin, nakahigayon ang katawhan sa paggamit sa automated counting machines. Apil na ang mga batanon. Most importantly, we will be able to inculcate to them through our barangay and basic information disseminations nga as much as possible, we should take part as part of our civil and moral obligations to participate in an election. Samtang report na nga to sa Law Department sa COMELEC ang ubang mga nasugatang kalapasan. Gikan sa managlaing kandidato sama na lang sa wala pagtangtangdayon sa campaign materials. Hinuon nagpadayon ang pagpanawat sa Statement of Contribution and Expenditures kun SOSE gikan sa mga mananaog ug nangapilding kandidato hangtod na siyang deadline karong Hunyo 11. I would like to believe that the youth has given us a factor on it, and the more nga amo silang gi-encourage because they are the next generations that will have to take into actions just any other as generations come and go. CCTN News. Gipainomdom sa Commission on Elections sa Dakbayan sa Mandawi ang tanang 42 ka mga lokal nga kandidato sa bag-o lang natapos nga piniliay sa pagsumite sa ilang Statement of Contributions and Expenditures sa dili pa ang deadline sa Hunyo 11. Mato di Election Officer 2, Jacqueline Riuyan, nga wala pay bisan usa ka kandidato nga malampusong nakasumiter og kompletong SOSE. Giingon nga ang pag-file sa SOSE mandatory nga kinahanglanon ubos sa balaod sa tanan nga mga kandidato ug mga party list.
kung nakadawat sila og mga kontribusyon sa kampanya og nagasto nga pondo. Ubos sa balaod ang mga kandidato nga naay partido kinahanglan lang makagasto og 3 pesos sa matag botante samtang 5 pesos sa mga independente. Department of Education 7 naninguhang makabaton og 1.5 milyones ka mga tinun-an alang sa maabot nga school year. Giyawhag nila ang ubang mga ginikanan nga i-enroll na og sayo ang ilang mga anak sa dili pa magsugod ang klase karong Hunyo 16. Ang kasayuran ni Hato di Gian Navarro. Subay sa subsub nga pagpangandam sa Department of Education sa tingklase, nagpadayon ng enrollment karon sa mga estudyante ngadto sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan. Sa datos nga gihatag ni Regional Director Salustiano Jimenez, dili mo menos sa 500,000 ka mga estudyante ang naka-enroll ng daan. Tinguha sa ahensya nga makabaton og 1.5 million ka mga estudyante nga mutungha karong school year 2025-2026 sa Cebu ug Bohol. Ilabi na nga sa hinay-hinay nabalik na nga to sa naandang school calendar nga June hangtod sa March. Yes, we're into that direction because ang ato magong pinaka-original na school calendar mag-start with the first Monday of the month of June. So this time, we are still in the second or third, June 16 is not the first Monday of June. So at least doon na gyud kay ta. Hinugilaw man sa ahensya nga moapa sa pag-enroll ang ubang mga tinun-an karong unang semana na sa tingklase. Apan gilaw man nga makaabot tinuon ang target sa sunod semana atol sa Brigada Eskwela. Isip kabahin sa pagpangandam, gipaubos sa training ang mga magtutudlo alang sa enhanced K-12 curriculum. Samtang ipaygayon sunod semana ang Brigada Eskwela aron mas mapangandaman ang mga classrooms sa di pa moabot ang mga estudyante. Og labaw sa tanan, ipatuman nila ang ubang mga inisyatiba aron mas mulambo pa ang literacy kung pagkaton sa mga estudyante gikan sa managlahing subject areas. We're still around mga 500,000 of enrollees already, no? Nanatay mga 500,000 na. So we are targeting around 1.5 to 1.6 minus the NIR divisions. Kaya nga ito nang ikidal karon is only Bohol and Cebu. So hopefully, and still praying na before mo end ang ato ang Brigada Eskwela, makuha na nato ang atong target number of enrollees. Navarro, CCTN News. Mosunod, pharmacy sa Gubiao Dakbayan sa Mandawi gilungkap 100,000 pesos na sakiyo sa mga kawatan. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga Ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung atagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God
I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung lalado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Walaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV.
So fast and straight, that transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fine. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, usa ka butika sa Barangay Hagubiao, siyudad sa Mandawi, gilungkab sa wala pa mailhing kawatan. Moabot sa 100,000 pesos ang nakuha sa mga kawatan. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Kining gibuslutan nga concrete wall mao gituuhan nga mao giagian sa mga manglong kabay sa usa ka pharmacy sa Barangay Hagubiao, siyudad sa Mandawi. Pasado alas 5 kaganinang buntag na diskubrihan sa empleyado ang pagpangawat. Adunay mga bato-bato ang sud sa pharmacy ug gigubaan na ang ATM machine nga anaa sa sud. So, naputay information nga pila na sad pud ni siya ka adlaw kagabi nga ilahan ni gibakbak. So moto nahitabo na gyud na ganina buntag na discover sa manager sa maong pharmacy nga nakasud na gyud ni ang mga more or less tulo ka tawo. Moabot sa 100,000 pesos nga cash ang nakuha gikan sa vault din mao gibutangan sa halin sa butika. Mato ni Villaro nga gisuwayan usab paglungkab ang ATM machine apan napakyas ang mga kawatan tungod sa ka-secure sa vault sa machine. Padayon ang ilang pagsusi aron matino kung kinsa ang mga kawatan. Nagkadayang anggulo ang ilang gisubay, naglakip sa inside job o lokal kini nga mga grupo. Hilabihan nga gihulagway nga planado ang aksyon. Makuha na to nga planado gyud siya nga pagpanguha nila sa kwarta sa usa ka establishment kay knowing nga katong mahibaw-an nila kung asa jud dapita ang area, asa sila mangbakbak ug ang time kung kano saan nila sudlon. Local boys sila posible. Subay sa nahitabo, giawhag ang mga establishmento sa pagpatuman og mas hugot nga seguridad. Nasayran nga walay security guard ang pharmacy. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Subay sa maong balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo miisa sa ilang seguridad human gilungkab sa gituang sakop sa acetylene gang ang usa ka pharmacy sa syudad sa Mandawi. Gisuwayan paunta pagkuha ang kwarta sa usa ka ATM machine sa usa ka bangko apan napakyas kini. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. May pagawas karon ng kamanduan ng Hepe sa Kapulisan sa Dakbayan Sugbo, Police Colonel Enrico Figueroa sa mga Chief of Police sa 11 ka mga police stations nga isa ka ang ilang pagbantay human nga giigo sa mga kabuhatan ng usa ka parmasya sa Barangay Hagubiao sa Dakbayan sa Mandawi. Mato ni Figueroa nga iyang gipalutsan og direktiba ang iyang mga station commanders paghimo og inventory sa mga financial institutions sa ilang area of responsibility aron masiguro nga nakahanay ang security nga gipatuman sa mga establishmento. Lagip silang sutaon kung dunay mga kadudahang tawo nga namuyo sa palibot sa usa ka establishment nga naa sa duol ang mga pawn shop, bangko guman pa nga mahimo nila nga target kasagaran sa mga dayo nga tulisan o mga manglong kamay ila kining giistudyuhan di naara sila sa palibot nag-abang og kwarto aron sa na lang nila ang paghimo silang krimen nga mao ang pagpangawat. So yung instruction natin lahat ng ating station commander they will conduct inventory do sa kanila mga AOR ng mga financial institution like yung LBC, yung mga pawn shop para makita natin yung kanilang security na hindi sila mapasukan katulad ng mga indicator. May mga indicator kasi yan bago nag-conduct ng ganyang operation, yung mga grupong yan, may mga indicator tayo makikita dyan. Yung mga magre-rent katabi doon sa mga katulad ng mga financial institution, may magre-rent dyan. Kutsa ginawa ni Figueroa nga wala sila makamonitor nga doon nga abot nga mga dayo nga tulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Apan wala sila makumpiyansa human naigo ang syudad sa Mandawi. Apan kung nakasulod naman sila sa syudad, bahad ni Figueroa nga sa dili pa sila makahimog krimen ila na kining dakpon pinag
pinaagi sa abag sa komunidad. Sa miging buwan, ang CCPO nagpatawag og tigom sa mga security managers sa tanang establishmento sa dakme sa Sugbo aron pahimangnuan og pahinumduman nga diri angayan nga mulugak sila nga pagpatuman sa seguridad. Yes, actually ginawa natin yan na parang last month lang, no? Yung mga manager, security manager, mga ating mga establishment dito, and we will again remind them. We will include that sa ating revisit ng ating mga establishment. We will remind them na maging vigilant sa mga ganitong klaseng grupo. Ipalambo usab niya ang police visibility labi na sa downtown area. Di na nagtapok ang daghang financial establishments nga peligro sa tuloy suguban pa. Gitasan usab sa CCPO Director ang Mobile Patrol Unit nga busuroy matag karunugon niya aron mapungan ang posibleng mahitabong krimen. Arnold Bustamante, CCTV. Gipahugtan sa Department of Health 7 ang pagsubay sa palibot nunod sa pagtumaw sa mga kaso sa monkeypox virus sa Central Visayas. Mato ni Regional Director Dr. Joshua Brillantes nga mas hatagan og pagtagad ang pagatiman sa mga adunay sintomas, pagpasabot ngadto sa publiko og saktong impormasyon. Kini aron dili mapalabi ang kabalaka sa katawhan sanglit dili man makuha sa hangin ang maong kagaw ug pinaagi lang sa physical contact. Andam hinuon ang ilang mga health facilities aron matambalan ang mga nagpositibo sa maong sakit ug hayan mumaayo. Awag sa DOH-7 ngadto sa katawhan nga ipalabi ang kahinlo sa lawas, pinaagi sa saktong panghunaw sa kamot. Ingon man paglikay sa mga dili verified nga impormasyon bahin sa monkeypox. Moabot sa 101 ka mga kaso sa human immunodeficiency virus kon HIV ang natala sa dakbayan sa Sugbo sa unang quarter ning tuiga. Mato ni Dr. Kimberly May Sanchez sa Cebu City Health Department Social Hygiene Clinic nga halos katunga kini sa 101 ka mga HIV cases nga natala sa Central Visayas sa susamang panahon. Dugang paniya nga naa sa 15 hangtod sa 24 anyos ang sagad nga gidaghanon sa mga nataptan sa maong sakit tungod sa pagpakihilawas nga walay igong proteksyon. Bisan pa man sa maong gidaghanon, nakita ni Dr. Sanchez nga resulta kini sa pagpakabana sa ubang mga tao bahin sa maong balatian. Samtang gisugyot sa Department of Health nga isa ka ngadto sa National Public Health Emergency tungod sa kadaghan sa mga nataptan. Tulo ka mga personnel sa City Traffic Management System sa dakbayan sa Lapu-Lapu nagpositibo sa kinalit nga drug test. Pulos mga job order employee ang duha nga nagpositibo samtang special job order ang laing usa. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Nagpositibo ang tulo ka mga personnel sa City Traffic Management System sa gipahigayong surprise drug test sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kun close-up. Sa 197 nga napaubos sa drug test niadtong Hunyo 1 sa kadlawon, duha niini ang nagpositibo. Samtang usa ang nagpositibo sa 7 nga gi-drug test kagahapong adlaw. Ang duha kanila nagpositibo sa paggamit og shabu, samtang ang usa nagpositibo sa paggamit og marijuana. Parehong mga job order employees ang duha nga nagpositibo, samtang special job order ang usa kanila. 204 lang sa 205 ka mga personnel sa CTMS ang napaubos sa kinalit nga drug test, human nga ang usa wa na may trabaho sulod na sa usa ka buwan. Matod ni Gary Lau ang pangu sa close-up nga si Mayor Junior Dahong Chan mao inihangyo nga ipaubos sa drug test ang mga personnel sa CTMS. Dugang paniya nga ang mga nagpositibo matangtang gyud sa ilang mga trabaho. Considering that they are job order employees, tataw o klaro man ang statement sa ato ang mayor, the executive order that was issued as well as our city ordinance na job order once mga tested positive, of course, i-terminate yun sila. Nagpaabot na lang sila sa amuang, napaabot na lang ang HR o ang city admin sa amuang report. Samtang matod ni Mario Napuli, ang officer in charge sa CTMS, nga wa pa niya mapahibaw ang duha sa tulungan nagpositibo. Apan sigun pa niyang pulos na niyang gidudahan ang mga personnel nga nagpositibo. Gani ang usa niini mag-usa ka buwan na niyang wa patrabahua. Pagkatiha kay tuloy ka ng bata, murag sa una pa ko nagaduda niya. Medyo nanay nakakuan magkukog
mga kuwan sa atong mga kauban nga medyo na kuwan na nagamay kanabay nalisuan na wala saktong panguna-una. Di ako na one time nga ni Kiten lang ni Suros Kasada nga sapot. Samtang ang laing duha nga nagpositibo, padayon pa ang pagtrabaho hangtod karong adlaw. Nibutyag hinuon si Napuli nga kung ugaling mo paubos sa 6 ka buwan nga rehabilitation program ang mga nagpositibo, adunay posibilidad nga makabalik sila sa ilang trabaho. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, tungod sa selos, 33 anyos nga inahan gidunggab sa kapuyo at tubangan sa ilang anak. Patay, kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo.
for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon ha? Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, tungod sa selos, 33 anyos nga ginang gidunggab patay sa iyang kaipon samtang natulog sulod sa ilang kwarto sa lungsod sa Valencia, Bohol. Ang krimen nasaksihan pagyud sa ilang 11 anyos nga anak nga lalaki. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Patay ang 33 anyos nga babae human didunggaba siyang kapuyo sulod silang kwarto samtang natulog nga nasaksihan silang 11 anyos nga anak alas 4:30 nito nga Biyernes sa bundag dito sa Purok 7 Barangay Butong, lungsod sa Valencia, probinsya sa Bohol. Ang biktima ginanga si Marisol Lagari Mojado, 33 anyos nga residente raw sa mga lugar nga nakaangkon og mga samad dinunggaban sa dughan ug ubang bahin sa lawas nini gamit ang 16 ka pulgada nga sundang. Ang suspitsado mao ang kaipon nini nga si Mario Dairocas, 47 anyos nga daling nadakpan human na misurrender sa mga barangay official sa Butong. Sa investigasyon sa Valencia Municipal Police Station nga base sa pamahayag sa 11 anyos nga anak sa luha nga samtang natulog ang iyang inahan, nabantayan niya ang iyang amahan nga wala matulog na ng gabi. Apan kadit lang kini nga mibangon o gamit kuhag sundang og daing dunggab sa iyang inahan nga nagtuntunguran na hinanog sa pagkatulog. Human niya madunggabi sa dughan, usban paunta niya kini apan nakasagang aga biktima gamit ang iyang mga bukton. Nakuha sa mga investigador ang sundang nga gigamit sa krimen kadto gitason nga 16 pulgada sa pilna ang pulaan ini. Matod sa investigator on case sa Valencia Municipal Police Station, Police Master Sergeant Rene Neneria, tumang pangabumho ang hinungdan sa krimen. Gisaysay sa suspitsado nga kaniya nga nakadapat kining istorya nga dunay laing lalaki nga gikabuangan ang iyang kaipon nga tungod ani wala na siya makatulog sa selos. Nibot sa usab kini nga atol sa hitabo daw sa wala siya sa iyang pangisip o nga napaw ang iyang pananaw ug wala na siya masayod sa iyang nahimo. Gipasakaan og kasong homicide si Dairocas ug mipakita kini og pagmahay sa ihaga nahimo ngadto sa iyang kaipon. Arnold Bustamante, CCTV News. Nakuhaan sa CCTV ang pag-counterflow sa usa ka motorista nga niresulta sa pagkabangga
sa iyang kasugat nga SUV sa First Mactan-Mandawi Bridge habig sa dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Domingo sa gabii. Taga Barangay Basak, Lapu-Lapu ang 39 anyos nga nagmaneho sa motorsiklo, samtang taga Barangay Paho, Lapu-Lapu usab ang 55 anyos nga SUV driver nga padung sa dakbayan sa Mandawi. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang motorista ug gidala sa Tambalanan tungod sa naangkong samad ug bali sa lawas. Tungod sa itabo, nabangga usab likod sa SUV ang nagsunod nga motorsiklo apan dali kining nisibat, hinungdan nga wala makuhai og impormasyon. Usa ka 18 anyos nga high-value individual ang nasakmitan og marijuana ato sa gipahigayong buy-bust operation sa kapulisan sa Lapu-Lapu sa Barangay Agos niadtong Mayo 31, pasado alas 9 gagabii. Ang didakpan giila nga si alias Mark nga residente ra sa maong barangay. Nakuha kaniya ang 5 ka pakete sa gidudahang marijuana nga nitimbang og kapin 1 ka kilo nga adunay standard drug price nga 200,000 pesos. Gikalipay ni City Director Police Colonel Dian Agustin ang malampusong pagkasakmit sa maong illegal nga drugas. Kapin 1,500 ka armas na sakmit sa Police Regional Office 7 sulod sa 5 ka buwan nga operasyon, batok loose firearms ug miresulta sa pagkasikop sa 641 ka mga tao. Ang maong kalampusan resulta usab sa tabang sa komunidad. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 1,502 ka mga loose firearms ang nasakmit sa Police Regional Office 7. Sukad gipakusga nila ang ilang kampanya batok illegal nga armas gikan Enero 1 ngadto na sa Mayo 31, 2025. Sa datos sa Piero 7 nakalusad sila og 1,469 ka mga operations sulod lang sa 5 ka buwan nga resulta sa pagkasikop sa 641 ka mga tao. Ubos sa pagdumala ni Police Brigadier General Drico Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas sa kasakmit usab sila og 45 ka mga eksplosibo ug 3,225 ka mga bala sa nakadenlaing kalibre sa armas. Lakip na nini ang pagronda sa mga himuanan og armas sa dakbayan sa Danao nga unang gipatutukan ni Maranan samtang nakaul na ang eleksyon netong Mayo 12, 2025. Apil sa yawi sa kalampusan ang gihimong oplan katok ang pagpadayon sa pag-awhag sa mga gun holders nga expired na ang lisensya pagtahan ini sa kapulisan samtang gilihok pa ang pag-renew sila mga papeles. Pinagi sa 676 ka mga operations ubos sa mga programa nakalawat ang mga police stations ug 710 ka mga armas nga kasamtangan nga naapa silang kustodiya sa pagkakaron. Mato ni Maranan nga dakog natampo ang publiko silang nakuha nga kalampusan batok loose firearms, lakip na ang ilang pagsalig sa kapulisan sa ilang trabaho. Ang kampanya batok loose firearms tipik og kabahin sa Piero 7 nga estratehiya pagkibahang sa krimen nga gigamitan og mga armas nga wala lisensya aron nga magpabilin ang kahusay o kalinaw sa rehiyon o banini ang paningkamot nga mapuhag ang illegal nga drugas paggukod sa mga wanted persons o gamang daotang elemento. Ang Piero 7 pabiling lig-on silang misyon nga mao ang pagsunod sa balaod o pagpadalipod sa publiko sa tibok Central Visayas. Arnold Bustamante, CCT News. Mao kadto naglangkob sa itong mga balita sa Saire 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.